Hello everyone and hello Capricorn. Itong reading ay para sa unang buwan ng 2026. Happy New Year sa inyong lahat. Let's see ano yung energies for January 2026. Anong messages, advice cards ang gustong iparating ng universe para sa'yo. Ang goal ng channel na to is to give guidance channeling the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para ma-continue natin ang reading dito. Capricorn, you have the Six of Swords here. Sinasabi dito na in January 2026 na yung energy mo ay you are leaving the drama behind. Okay. You are leaving the drama behind. Iniiwasan mo na yung mga masasakit na bagay na nangyari in the past. Capricorn, nakikita ko dito na iniiwan mo na yung mga baggages. Gusto mo nang umalis sa mga nangyaring hindi maganda at masakit in the past. And maganda ito kasi umaalis ka na. Pero gusto ko lang sabihin dito na ang pag-escape ay iba sa pag-let go. So kung escape ka lang, iniiwan mo lang yung mga, tinatago mo lang yung mga nangyari in the past na may kinalaman ka, pwedeng may kasalanan ka, or pwede din na yung mga ibang taong may kasalanan sa'yo. Kung iniiwan mo lang siya without resolving it, iba siya din sa letting go and really just letting go and wala ka ng nararamdaman na sakit, galit, pagsisisi, inggit, kalungkutan, pagsisisi. Ganyan. In the past, Capricorn, nakikita ko rito na meron kang mga na-achieve na karangyaan, blessings. Masaya ang naging 2026 mo to an extent na naramdaman mong nag-upgrade ang buhay mo. Naramdaman mo na masaya ka dahil may mga tao around you, yung complete, kumbaga complete yung feeling compare sa dati. Mas buo ang pakiramdam mo ngayon dahil eto ka na babalutan ka or na napapaligiran ka ng mga taong mabuti sa'yo, and andito rin yung mga taong nagkakaroon ng magagandang intention towards you. Kumbaga, they make you feel happy. Ito yung sinasabi rito. You have the world in reverse here. The world in reverse is nasa energy mo in January 2026. Ang January 2026 mo, Capricorn, ay hindi siya ganun ka fulfilling pagdating sa acknowledgement. Hindi siya complete pagdating sa inspiration. Kumbaga, very normal lang. Very chill lang yung nakikita kong energy dito. Wala masyadong nangyayari. Ang nakikita ko dito kasi parang kung noon ay pasok-labas yung mga taong magbibigay sa iyo ng inspiration, ng mga bagong nakikilala mo, may mga bago kang ginagawa. January parang chill lang. Hindi siya hindi ka madaming ginagawa, talagang naka-focus ka lang sa everyday mo. Yun ka lang. So maaring sa iba okay to, maaring sa iba hindi, pero parang nararamdaman ko dito na mas relax ng konti. Pero may mga, kahit na sabihin natin ganun yung mga nangyayari environment mo ngayon in 2026, in January 2026, nakikita ko pa din na ang goal mo, ang gusto mo sanang marating ay mas maging in control ka pagdating sa passion mo. You want to move forward, you want to go upward. May mga baggages ka lang in the past na kailangan mong i-let go. May mga blessings ka na naging grateful ka, which is good. Ngayon, medyo sakto lang. So nakikita ko dito na ang advice mo is the King of Pentacles in reverse. Huwag mong hahayaan na matulog lang ang pera mo. Huwag mong hayaan na matulog ka lang din dahil natutulog ang lahat ng energies around you. So kailangan mo ding kumilos, kailangan mong gumawa ng paraan sa mga pentacles na na-receive mo in the past. Kailangan gamitin mo yung resources mo. Kailangan gamitin mo yung connections mo, gamitin mo yung sipag mo at yung mga ginagawa mong trabaho. Kailangan mas maging productive ka. Kasi ito yung nagiging hadlang mo, yung pagiging, sabihin na natin katamaran, sabihin na natin bukas na yan, ganyan. Ito yung nagiging hadlang mo para ma-achieve mo pa yung next level.
'di ba? So, sinasabi to kasi may gusto ka talagang gawin eh. Ayan o, King of Wands, 'di ba? Pero you have to really do something about it. Do something about your dreams. Ano ba yung mga kakayahan mo, 'di ba? Ito, Ten of Pentacles, ang dami mong resources, ang dami mong natutunan, ang dami mong nakolekta na ipon, na energies, na kaalaman, connection. Gamitin mo yun. Gamitin mo yun. Huwag kang tumunganga. Kailangan mong kumilos para maging King of Wands ka. Kasi itong King of Wands, nakikita ko dito, na mararamdaman mo na, wow, after kong magtrabaho ito, makakapahinga ako ng konti. Ito yung hinahanap ko eh. Ito yung level of success na gusto ko sana makuha. Ito yung pagpapasalamatan mo yung sarili mo pagka na tungtungan mo itong King of Wands energy na to. At yun ay mangyayari lang. Kung gagamitin mo at kikilos ka, gagamitin mo yung mga resources na meron mo, Capricorn. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow kung kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Okay, ang first advice card mo is easy does it. Your health, happiness, and abundance require a gentle approach to life and work. So, okay, kanina sinasabi natin, 'di ba? Kailangan mong trabaho. So, dahan-dahan. Ito yung sinasabi dito. Yung health mo, yung abundance mo, yung yaman mo, yung kasayahan mo, yung well-being mo, kailangan gentle lang daw yung approach mo pagdating sa buhay at sa trabaho. So, dahan-dahan lang. Wag mong i-push yung sarili mo. Wag mong pagurin yung sarili mo ng sobrang-sobra. Pero, kailangan mo pa din kumilos. Just easy. Okay? Ang next advice of card mo, Capricorn, is karmic relationships. Ito sinasabi dito, pinapaalala sa'yo na kung meron kang mga bagay or mga relationships dito na parang feeling mo minsan may kakaiba dito, parang baka nasasobrahan yung away, nasasobrahan yung feelings ng pwede ding sobrang happy, hindi ba? So, ito, sinasabi dito, it's a karmic relationship. Pwede din yung iba dito sa inyo ay may makikilalang bago, and baka sobrang intense ng feeling, sobrang intense ng pakiramdam na feeling mo ay gustong-gusto mong makasama to, or pwede din na ayaw mo siyang makasama. But sinasabi lang dito that this is a karmic relationship. Baka in the past ay may mga nagawa ka na deserve mo na experience itong mga bagay na to. So, it can be a good thing or a bad thing, pero sinasabi lang dito that this is kind of a lesson na pinibigay sa iyo because of anything that you've done in the past. Pwede din na wala kang bago nakilala, pero yung breakthrough or may kakaibang nangyayari dito sa relationships mo, at ito yung nakikita mo, may experience mo because nga, again, may kinalaman sa nangyari in the past. Next advice card mo is make it God's. Release the idea of my as soon as you start to say the money, the relationship, the job, freedom arrives. When there is no grasping, the right actions get shown. Free me from the prison of my dear Lord. Huwag mo akuin ang lahat. Huwag mo akuin na yung trabaho ko, ganito kasi yung pera ko, ganito. Because lahat ng ito ay pahiram ng Diyos. Lahat ng ito ay hindi sa'yo. Hindi mo kailangan higpitan ang hawak sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan maging sobrang materialistic. I-let go mo yung idea ng materialism. Mga bagay lang ito. Kumbaga, kung umalis ka na sa mundong to, hindi na sa'yo yan eh. So, i-let go mo yun. Kailangan mong i-let go yun because you are a spiritual being. Lahat tayo may kaluluwa. Kumbaga, hindi yung katawan mo, hindi naman ito iyo eh. Ito ay vessel lang. Dito ka lang nakasakay ngayon. And lahat ng mga bagay dito sa mundo ay hindi naman talaga iyo. So, wag mo siyang
ito ay ginagamit lamang. Ito ay ginagamit lang para mabuhay ka sa mundong ito. So, kung ilalet go mo yung idea na kamkamin lahat, 'di ba? Na mahigpit ang hawak mo sa mga bagay, then mas mararamdaman mo na malaya ka. Malaya ka yung sa pakiramdam. Malaya ka sa idea na lahat ay kailangan may ay iyo lang, kailangan mahigpit ang hawak mo. Hindi siya dapat ganoon. Next advice card is let go of guilt. When you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done and trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. So, i-let go mo yung guilt. Huwag kang mag-guilt. And matanggal mo yun, mas magsha-shine bright yung personality mo and yung positive energy mo. And yun yung mabibigay sa'yo ng unconditional love. And alam mo sa sarili mo na mahal ka ng Diyos. And kung magagawa mo yun, then I'm so excited kung ano pa yung magiging possibility mo. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.